Magandang umaga, Ciao Shanghao at Ho Zaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalag na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras dyan kayo sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay July 2nd, 2024, araw ng Martes. Bago ang talakayan, narito muna isang balitang SSS. SSS members, inikayat na palakihin ang impog sa pamamagitan ng My SSS Pension Booster. Nananawagan si SSS o Social Security System President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet sa mga miyembro na samantalahin ang programa ng SSS sa pag-iimpog ng pagpapalago na kanilang ini-invest na pera at magbibigay ng mas mataas na kita taon-taon. Ipinaliwanag ni Macasaet na ang SSS ay nag-aalok ng My SSS Pension Booster bilang sa programa upang mapalago ang kanilang retirement funds at ipon na maaring magbigay ng inaasahan taunang kita ng 7.2%. Ang may SSS Pension Booster ay binubuo ng mandatory at voluntary na mga scheme. Sa ilalim ng mandatory scheme, ang mga miyembro nag-aambag ng higit sa ceiling na 20,000 pesos sa regular SSS program ay automatikong nakatala sa savings plan. Samantala, ang voluntary scheme ay bukas sa lahat ng miyembro, lalo na sa mga nais mag-invest pa ng higit para sa kanilang retirement o ipon. Inaanyayahan din ng SSS ang mga nag-a-apply para sa pagkakaloob ng SS number na mag-enroll sa programa. Ipinaliwanag ni Macasaet na kailangan lamang nila ng 500 pesos upang simulan ang pag-iimpog sa voluntary scheme ng My SSS Pension Booster. At maaari silang mag-ambag ng anuman halaga kahit kailan dahil walang limitasyon sa halagang maaari nilang i-invest. Papayagan ng SSS ang partial or full withdrawal ng kanilang ipon sa programa kung saan makukuha nila ang kanilang kabuuan kontribusyon kasama ang investment earnings. Idinagdag niya na hinikayat ang mga miyembro na panatilihin ang kanilang pera sa programa hanggang sila ay magretiro. Kasabay nito ay hinikayat ni PCEO Macasaet ang mga maritime professionals, overseas Filipino workers, self-employed professionals, at corporate executive na simulan na ang pag-i-invest sa kanilang retirement funds sa lalong madaling panahon at ininagdag ang pagpaplano at pag-iipon para sa retirement ay dapat magsimula mula sa unang araw na sila ay magsimulang kumita ng pera. Ipinaliwanag ni Macasaet na isa sa mga benepisyo na pagpaplano kanilang retirement ng maaga ay makakaroon sila ng sapat na oras upang palaguin ang kanilang retirement funds sa nais nilang antas. Kapag nagsimula sila ng bata pa, nag-iipon sila ng mas maliit na halaga ng regular at naiwasan ng pressure na pag-iipon ng mas malaking halaga sa mas maikling panahon dahil malapit na ang kanilang retirement aniya. Idinagdag niya ng isa pang bentahe ng pag-iipon para sa retirement ng maaga ay ang compound interest tulad ng kaso ng My SSS Pension Booster kung saan ang pool contribution ng mga miyembro ay kumikita ng investment income taon-taon. Binigyan din ni PCEO Macasaet na maaari nilang mapagkinabangan ang kanilang earnings mula sa My SSS Pension Booster kung mananatili sila sa programa na hindi bababa sa 5 taon o higit pa dahil mas matagal nila iiwanan ang kanilang pera sa SSS, mas malaki ang kikitain. Nirebrand ng SSS ang WISH o ang Workers Investment and Savings Program at WISH Plus
sa My SSS Special Booster habang pinuposisyon ng SSS ang savings program dito upang tugunan ang pangangailangan ng corporate managers at executives, doctors, lawyers, OFWs, Filipino expats, seafarers, at mga batang professional na nais mapalago ang kanilang ipon o retirement funds. My SS Special Booster ay kabilang sa mga reformang ipinakilala ng Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 2018 na itinataguyod ni Finance Secretary Ralph G. Recto nung siya ay senador pa, na nagsisilbi rin bilang tagapangulo ng Social Security Commission, ang pinakamataas na namamahalang katawan ng SSS. Bilang pagsunod sa itinatadhana ng Ease of Doing Business and Efficient Government Services Delivery Act of 2018, ay sinimula ng SSS noong pang 2013 ang Online Filing of Disability Claims Application o DCA sa pamamagitan ng My.SSS portal. Para pag-usapan nito, makakasama natin si Sir J. Labadia, Head of Media Affairs Department mula sa SSS. Magandang umaga, Sir J. Labadia. Mabuting araw, Doc Hilda, at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. At unang pag-usapan natin ngayong umaga ay tungkol po dito sa disability claim application. Ano ang online filing of disability claim application na ipinatutupad ng Social Security System? Yes po, no, Doc Hilda. Itong ating online filing ng disability claim application ay para po ito sa mga miyembro ng SSS na kwalipikado sa Disability Benefit Program. Nagsimula po nating ipinatupad ito noong January 2023 at ang layunin po natin na mas mabigyan ng ang ating mga members ng mas mabilis at mas simple at pinadaling pamamaraan ng pagfa-file ng kanilang disability benefit. So dahil sa tulong ng itong ating online program po na ito, hindi na kailangan pumunta sa mga branches ng SSS yung ating mga members. At isang factor na rin po ay ito ay alinsunod din po sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. At sino-sino ba ang mga sakop sa programa nito? Opo, ang mga sakop po ng disability na claim application na online po ay yung mga members po natin na nawalan or may kawalan or kakulangan ng sanhi ng pinsala or impairment, no? So dapat po it's either permanent partial disability or permanent total disability. Kapag sinabi po nating permanent partial disability, ito po ay yung bahagya or permanenteng pagkawala ng kakayahang gamitin o lubusang pagkawala ng alinmang bahagi ng katawan. So yung ating, meron po tayong sinusunod na schedule, depende po yan kung ano ang parte ng katawan ng nawala sa ating member. For example, kung ang naputol ay yung kanyang hinlalaki, yung thumb, binibigyan po natin ito ng 10 months po na monthly pension po. So nagva-vary po yan, depende po dun sa part ng kanilang katawan na nawala. Yung ating namang permanent total disability naman po, ito po ay yung tinuturing po natin na ganap or permanenteng pagkabalda ng member. So ang sakop po dito yung ganap na pagkabulag ng dalawang mata, pagkaputol po ng dalawang braso or dalawang binti, or permanent at ganap na pagkaparalisa ng dalawang braso or dalawang binti. At isa pa ho na under ng permanent total disability po ay yung pagkapinsala ng utak na naging sanhi ng pagkasira ng ulo ng isip ng ating member. Kasi meron akong kakilala last week, yung kanyang empleyado, ang kamay niya napasok sa roller machine, so 4 na daliri ang kumbaga ang nayupi. So ano yung buto, yung mga buto. So considered as partial disability po, yun yung 4 na daliri. Yes po, Doc Hilda po, no, katulad po ng nabanggit natin, meron po tayong schedule na sinusunod. So kung nasabi po nila na 4 po na daliri yung naputol dun sa member, dapat i-identify po natin kung ano kung mga daliri po yung naputol dahil meron po itong corresponding na buwan na ginagrant po ng SSS for his or monthly pension po. So ibig sabihin, may mga qualification o kondisyon upang sila ay makapag-apply.
Yes po, Doc Hilda, tama po 'yun 'no. So depende po 'yan kung ano ho ang, part ng katawan po niya ang nawala. So do'n po meron po tayong sinusunod po na table for that. So ano ang kailangan nilang gawin, itong miyembro natin, upang makapagsubiti sila ng disability claim application through online? Opo, dahil ito po ay online na po 'no, ang ating member po dapat po ay meron ho siyang My.SSS account. So kailangan po mag-register po siya do'n sa My.SSS account para magkaroon ho siya ng access dahil through the portal ho ang pagfa-file po ng online disability claim application. At dapat ho, once na makapag-online na po siya, yung kanyang bank account na dapat po i-rehistro po niya sa ating Disbursement Account Enrollment Module or DAEM. Dahil ang pag-release po ng kanyang benefit ay directly na po sa kanya, i-credit na lang po ng SSS yung kanyang benefit dun sa bank account na in-enroll po niya sa My.SSS. So, kanina nabanggit mo, kung siya ay sabihin natin partial disability o sabihin natin na naputol ang kanyang thumb, so meron siyang 10 months makukuha ang pension? Yes po, Doc Hilda, tama po yun. Kung thumb po yung nawala, 10 months po yung ibibigay po natin. Depende po yun. Yung meron naman kung halimbawa hintuturo, 8 months po ibibigay po natin. So meron palang depende kung anong klaseng daliri na depende sa how many pension, depende sa daliri. Pero kapag sila, sabihin natin, nabigyan ng SSS ng 10 months na monthly pension, pero pwede pa rin po ba siya magtrabaho o yung 10 months na yung magpahinga siya? Opo, dahil yung definition po natin no, na pagka permanent partial disability, may nawala lang ho na parte ng kanyang katawan, pero nakakilos naman ho yung ating member, pwede naman ho siya magtrabaho. Makakatanggap din po ang anak na nabaldang miyembro o dependents pension? Yung ating yung mga anak po ng miyembro ng dependent pension, ang binibigyan po natin ito yung mga qualified lamang po, yung total disability pensioners. So yung dependent pension po ay katumbas po ng 10% ng buwanang pension or 250 pesos, whichever is higher po. At ito po ay binibigay lamang po sa 5 dependent children na mula sa pinakabata at wala pong substitution. So hindi po kasama sa benepisyo ng anak sa dependent pension ang partial disabled pensioner po. At hanggang kailan naman makakatanggap ng dependent pension ang mga anak ng pensionado? Yung dependent pension po, ito po ay bibigay po natin hanggang sa umabot po ng 21 years old po yung bata o yung anak, or nakapag-asawa na siya or nagtrabaho o namatay. At ito po, once na ho ma-reach po itong mga conditions po, automatic po ay titigil na ho yung pagtanggap po ng dependence pension. Pero Paano naman ang paraan? Oo. Meron po tayong exemption po no, kung yung anak naman ay wala talagang kakayahang suportahan ng kanyang sarili dahil physically or mentally incapacitated, yung dependent pension po ay bibigay po natin ng habang buhay po. So siyempre ang tanong naman nila, paano ang paraan ng pag-apply online sa mga nag-apply ng DCA o Disability Claim Application? Yes po, unang-una po, gaya po ng nabanggit natin, dapat ho merong My.SSS account yung member. So once makapag-login po siya sa kanyang My.SSS account, i-click po yung Apply for Disability Claim under po ito ng Benefits tab. So i-validate po ng system natin yung records ng member at eligibility niya sa benepisyo. At yung qualified member ay dapat ho mag-upload ng mga supporting documents. Isa po dito yung medical certificate. Yung medical certificate i-stress out po natin na ito po ay isang downloadable form po mula sa website po ng SSS. So dapat ho, yung medical certificate ay fill-upan ho ito ng attending physician. Within 6 months po, dapat ho, ang validity nung pag-fill up po nun, na pwede po siyang i-upload as supporting document. At iba pa pong mga dokumento na kailangan po batay sa pagsusuri po ng SSS. Dapat po i-upload po ito online.
Tapos lahat po At ng application, yes. yung disability claim application po ay undergo po itong medical evaluation. Mm. And then meron po bang kondisyon na kinakailangan kung sakali nais nila i-file over the counter sa mga SSS branches? Yes po, meron naman ho tayong mga exceptional cases po for online na disability claim application. So una-una po dito yung mga member na incapacitated or under guardianship or nakakonfine po sa mga penitentiary, correctional, or rehabilitation institution. Pangalawa po, yung may mga kailangan ho mag-undergo for the portability law or bilateral social security law para sa claim, or yung may mga adjustment or readjustment ng claim. Pang-apat po, yung ang claim po nila ay para sa unclaimed benefit ng yumaang miyembro. So, ibig sabihin, supposed to be dapat yung member nung siya ay nabubuhay pa, hindi niya na-file yung disability. So, yung kanyang mga beneficiaries, yung surviving spouse mo, pwede ho siya sila mag-file for the claim ng unclaimed disability benefit. So, ito po ay over-the-counter po. At iba pa pong mga conditions or cases na maaaring ma-determine po ng SSS. That po. And then, Sir Jay, isang taon matapos simula ng online application ng disability itong benefits claim, sanay na po ba ang mga miyembro sa mga pamamaraan itong online? So far naman po, yung ating mga members po ay nasasanay na rin po, no, dahil alam po natin na simula din po nung pandemic dahil nagsimula ng transition po ang SSS na online na po yung ating mga transactions. Ngayon po, dahil batid naman po ng SSS na may mga ilan pa rin po sa ating members na is either wala ho silang cellphone or resources para makapag-online filing, yung ating mga branches naman po, meron po tayong e-centers na pwede po silang sumadya sa mga branches at pwede po nilang gamitin yung ating mga computers po sa e-center at pwede po silang masistihan ng ating mga member service representatives para makapag-file online. So, ibig sabihin, kasi talaga merong mga tao na sadya na kahit ano ituro mo, talagang ayaw nila matuto. So, sasabihin niya, let's say, wala naman siyang anak na pwede siyang tulungan. Tapos siya mismo, talagang meron ako na-encounter na may ganung klaseng tao. Kahit anong turo mo, talagang parang sadya na ayaw niya matuto. So, kapag ganyan, pwede naman talaga sila pumunta sa SSS, doon na lang sila hingi ng tulong paano makapag-apply dito sa portal ng SSS, sa my.sss portal. Yes po, yung mga ganyan po na members po, meron po talagang yung resistance pa rin po nila dun sa technology. So, kahit yan po, kaya po meron po tayong, yung ating mga branches ay nag-transfer na po ito into digital branches. So, ibig sabihin, yung mga members, they can transact online through our branches po. So, yung katulad po na nabanggit natin, may mga e-centers po tayo na they can use na libre yung ating mga computer facilities to apply for the benefit na kailangan po nilang i-file sa SSS. And kung mayroon po silang mga questions or hindi po nila ganong makuha kung paano yung proseso ng online, nandiyan naman po nakaantabay yung ating mga empleyado to assist them. So, hindi talaga pinagbabawal ng SSS ang physical application sa mga branch offices. Kasi last week, pupunta po ako sa SSS Cubao. Nakita ko po talaga na ang daming mga miyembro nandoon, siguro kung anong ina-apply na, kung anong klase benefits ina-apply nila. At nakausap ko din ang kanilang branch manager. Sa ano pala, sa SSS Novaliches. Sa SSS Novaliches, talagang sadya talaga na talagang pinuputan talaga sila ng tao. Talagang ayaw nila mag-online application. So ngayon, walang magagawa ang mga branch office kung talaga pupunta ang mga miyembro ayon do sa code day na may coding day kasi ang mga miyembro eh. So talaga hindi pwede sila mag-reject ng mga miyembro na gusto nila physical ang application. Yes po, yung ating mga branches naman po ay open po dahil talaga anticipated naman po natin. Pero dahil ang campaign po natin, dahil ito po ay online na,
yung initial na kanilang transactions ay pwede po namin silang masisihan, pero at still ini-encourage pa rin natin yung ating mga members na mag-online para po pagka alam na po nila kung paano po mag-navigate po dun sa ating online platform, ay hindi na po nila kailangang sumadya po sa ating mga branches. So maganda rin naman po kasi dahil una-una tipid po sila sa ng oras sa pagpunta po sa ating mga branches. Dahil yung online naman po, kung ano naman po yung serbisyo na natatanggap nila sa ating mga branches, ganun din naman po yung makukuha nila dun sa ating mga online platforms po. Gaano katagal ang magiging proseso kung online application ang disability, ito nag-apply for either partial or permanent disability? Opo, gaya po ng nabanggit natin, no, dahil ito po ay online, yung lahat po ng disability claim application ay dumadaan po yan sa medical evaluation. So, dapat po yung ating mga members dapat i-check din nila yung kanilang emails kasi nagpapadala ho tayo ng notification sa kanila for a physical examination and interview or tinatawag natin PEI. So dapat once ma-receive nila or within 20 days na nagpadala ho ng email notification ng SSS sa kanila na kailangan ho nilang pumunta for a physical exam or an interview, dapat ho mag-comply ho sila within 20 days. Otherwise po, mag-expire po yung kanilang application at uulit na naman po sila. So dapat to lagi ho nilang i-update yung kanilang email address dun sa online. Dahil once makapag-comply ho sila, then saka lang ho natin mapoproseso yung kanilang disability claim application. At ako sakali naman, kung hindi kaya ng isang SSS member na gumamit ng by.sss portal dahil sa kanyang disability, halimbawa ay naputol ang kamay o nabulag, sino ang maaaring mag-file para sa kanyang benepisyo? Opo, yung katulad po ng nabanggit natin, no, yung mga cases po na exempted sa over-the-counter, pwede naman po yung mga incapacitated or under guardianship na sumadya sa ating, kung meron po silang authorized representative, pwede po yun. Or pwede po sila magpasama po para ho makapag-file po ng disability claim. Kung halimbawa naman po, pwede rin ho sa kanilang mga kabayan, pwede ho silang humingi ng assistance sa kanilang mga kaanak na pwede ho silang i-apply online po. Ano naman mangyayari sa monthly pension nila kung ang total disabled pensioner ay nakapagtrabaho muli, naging self-employed, gumaling sa pagkabalda o nabigong o sabihin natin hindi siya pumunta sa SSS kasi kailang kasama din sila sa AKOP, 'di ba? Kung di sila nagpakita, ano mangyayari sa kanilang monthly pension? Opo, definitely. So tama po yun, no, Doc Hilda. Yung ating mga disability pensioner po, lalo na ho yung mga total disability pensioner na for lifetime na po yan na tumatanggap ng pension, dapat ho nagko-comply sa AKOP. And kung halimbawa ho sila ho ay nakapagtrabaho muli or naka-recover from their disability, gumaling po sila, yung kanilang monthly pension ho ay matitigil po ulit yan. Matitigil po yan dahil po ay meron na ho silang capacity na makapag-earn na po sila. So, ang ano po kasi ang disability benefit po is a cash benefit naman po yan to replace po yung income na nawala dun sa member dahil sa kanyang pagkabalda. So, kung siya ay naka-recover, sabihin, meron na siyang capacity to earn income. Kung kanina nabanggit natin, kapag partial disability, ang SSS, meron certain number of months lang. Hindi yung habang nabubuhay siya. Pero kapag total disability, anong mangyayari sa pension ng disabled, yung permanent disability, kung siya ay namatay, ito din mapupunta din po ba sa kanyang surviving spouse o may hinto na? Tama po yan, no? Yung kanyang, yung total disability pensioner po, kapag siya po ay namatay, 100% po ay matatanggap po ito ng kanyang mga primary beneficiaries. Yung partial disabled naman po kasi dahil ito po ay certain months lang po, hanggang doon lang po talaga yung period na matatanggap niya. Pero sa case po ng total disability, ito po ay pwede pong matransfer sa primary beneficiary or kanyang surviving spouse.
Kung halimbawa naman po yung kanyang other beneficiaries at namatay yung total disability pensioner within 5 years na from the start na nagpe-pension po siya, yung balance of 5 years, makukuha naman po ito ng kanyang mga secondary beneficiaries po. Kamusta naman kanina ang binalita dito sa programa ay tungkol po dito sa My SSS Pension Booster. Kamusta na po ang naging after ng launching? So far po, ang reception po ng ating public po ay maganda at marami ho ang nagkaka-interest na mag-invest po dito sa ating pension booster, which is rebranded lamang po ito ng ating WIS Plus na nilaunch po nung 2 years ago po. So maganda po yung naging response at marami ho sa ating mga kababayan ang nag-i-inquire po dito at sa katunayan, patuloy pa rin ho ang ating campaign para sa awareness po ng ating mga publiko na i-boost po nila yung kanilang investment sa SSS through the pension booster dahil maganda po ito ay tax-free at wala pong lapsation. Yan po. Malaking bagay talaga yung rebranding eh. Kasi ito 2 years ago, itong WIS Plus o Workers Investment and Savings Program, para unang-una, di ba, hirap ihirap talaga mag-explain. Eh dito pa lang sa pension booster, ibig sabihin, gusto mo mas lumaki ang iyong pension boost, di ba? Binuboost. Kaya mas naintindihan na nila ngayon, parang mas na sila, ano yung, sa booster pa lang, di ba? Ay, gusto ko pag ako'y nag-retiro na, gusto ko malaki ang makukuha kong pension, lalo na sa mga nagsimula sa sobrang baba ang ino-contribute nila sa SSS para lang masabi na sila ay na-comply sa batas na naguhulog sila. Pero hindi nila akalain na pagdating ng 60 or 65, tapos makikita nila, bakit yung iba ang laki ng pension? Bakit yung isang kasama ko, maliit ang pension? So ito na po ba ang tamang pakakataon na makabawi sila kapag sila ay, sabihin natin, meron pa sila more than 10 years pa. And then, mag-pension booster sila. Ito po ba ay sigurado lalaki ang kanilang matatanggap na retirement? Yes po, definitely po. Ang ating pension booster po ay maganda po itong investment para po sa ating mga members na makapag-ipon. So bukod po doon sa kanilang contribution under the regular SS program, ito po ay karagdagang ipon din po nila na maaari po nila matanggap in pension kapag sila po ay nagretiro. So maganda po itong programa po natin, pero wag po din nating kakaligtaan na patuloy pa rin po natin uhulugan yung ating contribution. Lalo na yung ating mga individually paying member, yung mga self-employed po, tuloy-tuloy lamang po. At kahit na po, dahil ang isa pong kagandahan ng ating program, yung pension booster, dahil yung mandatory po, para po ito sa mga more than 20,000 na monthly salary credit na kinikita, yun po yung mga automatic po under the pension booster na mandatory. Pero meron din po tayong voluntary. Under the voluntary, kahit na po yung ating mga members na kumikita po ng below 20,000, ay meron po silang pagkakataon na makapag-invest or mandagdagan po yung kanilang income para po sa kanilang future retirement po. Sa tingin ko, di ba sa July 17, mag-implement na start nung magiging 645 na ang sahod per day. Tingin ko medyo marami na aabot na doon sa 20,000 na ceiling. So kapag nandun na sila sa 20,000 and more, so papasok na talaga sila dito sa mandatory WIS. Yes po, yung ating mandatory po na pension booster, dahil ang kagandahan po ng program na yan, dahil po sila po ay employed, may share po doon sa contribution ng pension booster yung kanilang employer. Meron din naman po silang share. Unlike yung sa voluntary na dahil sila po ay sariling na naguhulog, so lahat po yun sila ang magko-contribute. Pero sa case po ng ating mga employed members, may share po yung employer and then may share din po sila doon sa kanilang pension booster contribution. Sa bagay ito, Sir Jay, meron po ba kayong mga mensahe para sa ating miyembro o meron po ba kayong announcement? Yes po, patuloy lamang pong subaybayan po yung ating mga social media pages for updates. Nandyan po yung ating Philippine Social Security System sa Facebook, or kung meron ho silang questions, pwede ho silang
mag-email sa usaptayo@sss.gov.ph. Yung usap is USSSAP tayo. Andyan po, pwede po silang magpadala ng kanilang mga queries o may mga katanungan po sila or may mga follow-up po sila, pwede po silang mag-send po sa ating official email po. Yan po. Maraming salamat po, Sir Jay. Thank you very much, Doc Hilda. Yan po. Muli, ang nakasama natin ay si Mr. J. Labadia, Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap na 9:06 ng umaga, Kautiam Kong Lapun Saki. Sa ating pagbabalik, pasadahan naman natin ang mga headlines na mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw nito, araw ng Martes. Back to DWBL Studio. Health